Sa first game, Converge versus Macau, and atake agad si MJ Garcia para sa first 2 points ng laban. Tsaka buti tong Converge is binibigay na talaga nila yung mga possession kay Arana. Pwede tong ibakaw ni Hudson pero he trust his big man 2 points. Dito medyo bad spacing pa nga eh. Kaso lang hindi naman ganoon ka-aggressive yung defense ng Macau. Enough na to para kay Arana for another basket. Here, si Hudson, he is not forcing his shots. Actually, mas magandang tingnan sa import yung ganyan. Tsaka, konti lang din naman yung attempts niya in this game. Kasi, hindi naman kailangan. And merong, hindi bumubuhat eh. Merong pupuntahan. So, setting up Baltasar for the 3-point shot. Tsaka, eto, galing sa set play, will get the ball and going for a high percentage shot. So, let's give Converge yung deserve nilang applause for improving every game. Tsaka ito nga, yung mga possession kay Arana, grabe, ibang klase siya dito. Ang pangit lang paroorin sa Macau is yung kanilang transition defense. As in, halos karamihan ng puntos at run ng Converge magsisimula sa fast break and walang Macau player na nakikitaan natin ng full effort. Wala silang ganun klaseng player like mga Cliff Hodge, Anthony Semerad, Abueva. So, they will execute their half-court sets, then magpapabaya sila on the break. Big advantage sa Converge after 1, 34-21. In the second quarter, in fairness talaga sa Converge is, nagrarun na sila ng mga sets, nakakapag-execute na maayos, muyang 2 points. Tsaka patuloy ang domination ni Arana inside the paint. Tipong wala talagang makapigil sa kanya, lalo kung one-on-one coverage lang yung ilalagay ng Macau sa kanya. Tingnan nyo, ito na naman yung sinasabi ko sa Macau. Lagi na lang talaga sa transition. Ilan lang yung makikita mo sa screen na willing to sprint out on defense. 2 points for Converge. Medyo nakakapalag lang yung Macau here kasi yung scoring ni Cao, hitting 4-pointers, yung shooting niya, grabe. Ang init niya dito kahit mga fadeaway sa mid-range pumapasok. Tsaka yung import is maganda rin naman yung showing niya in this quarter. He wants to score pag sila yung tumatakbo, hitting back-to-back layups. 6-point lead lang para sa Converge at the half. Sa third quarter, Macau is hanging on. Perry again on the break. Pero nung dikit na yung laban, lumabas na naman yung sakit ng Macau, yung effort. Paano nila matutumbasan yung energy nung pumasok si Calvin Abueva. Tsaka yung transition defense talaga sobrang sakit sa mata. Lumawang pa nga sila ng isa dito yung Macau, pero again on the break, Justin Baltasar 2 points. Tabla lang yung laban, and what a perfect time for Mikey Williams to hit his shots. Back-to-back jumpers para sa kanya and a 4-point lead para sa Converge. Tsaka naging point of attack na yung rim protection ng Macau. Yun na yung game plan. As in, ganun yung ginawa ng Converge para makuha ulit yung control ng labang ito. Abueva going all the way. Tas again, wala talagang makapigil kay Arana sa ilalim. 12-point lead na. Sa fourth quarter, tuluyan nang nag-give up yung Macau. Ilang beses na inataka ng Converge yung gitna eh. Abueva looking like his old self with his aggression. And yun nga talaga, lugi yung Macau sa effort. Parang naging Condo Boys versus Icewater Boys eh. Ganun yung depensa na pinakita ng Macau and it's hard to watch. Tingnan naman yung depensang yun eh. Panalo ang Converge, 149 points yung binigay nila, di ba? Against 124. So, grabe. And Arana, 39 points, shooting 75% from the field. Nagkainitan pa sa ni Concepcion kanina sa bench. Tsaka ang gulo pa rin talaga nila eh. Buti yung bracket nila ngayon is okay. May Titan, may Macau, and you have Terra Firma. So compare sa kabila, lahat bakbakan dun eh. Parang naging pabor din pala sa Converge yung bagong rule ng PBA na isang coach lang yung dapat tumayo. Kasi yung Converge nga pag pinapanood natin before, ang daming nagtuturo in-game ha. So ayun, so far, nasa good place naman yung Converge. And let's see pag nakaharap nila yung mga big teams. The second game, a surprise from Magnolia because my GOAT is in the starting lineup and siya pa yung nakakuha ng first point sa labang ito. Good position in the paint, 2 points. Medyo magkaka-advantage nga sila dito in terms of second chance points and nag-result naman ng maganda. Nalibre sa corner ang import para sa 3-point shot. Sa mga hindi nakakaalam bakit GOAT yung tawag ko kasi player ko si Hopia sa NBA 2K sa My Team na mode. Pero for
Blackwater, RK Ilagan is playing well this conference. 3-point shot. Ang ganda din ng kuha ng bossing dito kay CJ Austria. Parang veterano na maglaro eh. If you guys can remember Art de la Cruz, tsaka ganyang IQ, siya, mas may speed advantage pa siya. Eto, inatake si Sanggalang for the end one. And, huy, ang ganda ng ikot ng bola for Blackwater ha. No player is like forcing his way. Ito, hand off, then gives a corner. 3-point shot. Must watch din talaga pag Blackwater versus Magnolia yung naglalaban eh. 1-point lead lang after 1. Sa second quarter, inumpisahan ni Dolph Panopio ng matinding outside shot. Ba't naging iba yung laro niya dito kay Coach Pat Aquino? Grabe yung boost from being a bench player to proving that he is a top 3 pick. Here, good read from Barkley kasi nakita niya nang nag-close out yung best rim protector ng Magnolia, then attacks the paint. Polly lang yung nasa harap niya, 2 points na yan para sa Blackwater. Dito, butata si Polly pero andun si Lucero to save the 2 points. And buti yung import ng Magnolia, inaccept yung pagiging corner guy kasi last game, sinisira sila nung kanyang mga self-creation na mga alanganin. Dito, tamang sunod lang sa play, 3-point shot. Here, Lastimosa going all the way, Mintes, pero Hopia is there for the putback. Knox, gumagamit ng malaki yung Magnolia. Ang ganda ng first half. Sa third quarter, hindi naging hadlang kay RK Ilagan ang long arms ni Hopia. He drive onto him for the layup. And turnovers are causing Magnolia. Ilagan again for the 2 points. And yun lang, yung GOAT ko masyadong malambot in the paint. Hindi siya nakaka-create ng space for himself to grab rebounds. Ayun, Blackwater nakaka-putback. Pero bawi naman sa execution yung Magnolia. Easy 2 points para kay Lastimosa. And meron pala talagang takeover mode yung import na Magnolia. It's just baka bad game lang yung nakaraan. So 3-point shot. We have a ball game after 3 quarters. Sa end game, I don't know why Magnolia is always relying on Alfaro. Ang taas ng usage niya every game. Or baka ako lang to ha. RK Ilagan is playing like he is the biggest guy on the floor, throws a layup, 2 points. Pero grabe yung import ng Magnolia. Yun nga eh, merong takeover mode, hitting outside shots, driving to the basket, footwork inside, all scoring level, ginawa niya na dito. As in, hindi na siya yung problema sa larong to and mabibigay niya sa Magnolia yung kalamangan. Pero tandaan nyo yung pang 81 points ng Magnolia. So, nung nag-explode si Buffen, ang ginawa ni Coach Pat Aquino, pinasok niya si Nick Demuses because he can defend on a one-on-one situation, he can be a health defender, and he can switch on multiple positions. Basically, versatile siya. And dito sa offense with Lucero na nasa wing, sa drive ni Barkley, walang rim protection. 2 points para sa Blackwater. Sila na yung lamang. And eto, yung mga clutch moments ni Lastimosa. He is not aware of the shot clock and binigay niya pa kay Lucero nang wala ng oras, turnover. Samantalang, ang ganda ng spacing ng Blackwater dito, di ba? Grabe yung area ni Ilagan para makapag-create. And naisahan niya ang veterano si Mark Baroka, 2 free throws. And ayun, naubos na yung offense ni Buffen sa final minutes kasi yung defense nga mas humigpit. Naging mahirap na yung mga tira niya. Again, Lastimosa here. Dati, lagi ko siyang pinagtatanggol kasi bata pa naman, need ng experience, pero iba yung body language niya pag clutch moments. Kung kailan need niya itira, doon naman siya nag-extra pass. He is wide open eh. Ayun, bad shot attempt lang for Magnolia. GG's everyone. Blackwater with the win, 89-81. 2-0 na sila, 0-2 ang Magnolia. Hindi kayo matatawag na intro boys kung wala namang intro.